Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong ipapakitang message para sa mga Aquarius gamit itong mystical cards. Araw-araw, every week, may mga pagbabagong nangyayari. Buhay man or namayapa, yung alaga mong hayop or paborito mong hayop ay lagi siyang nakabantay sa iyo. Kasi siya yung libangan mo, nagpapapawi sa mga worries mo, kinakausap mo, or katabi mo pang matulog. Kung ano yung turing mo sa kanya, ganun din yung turing niya sa iyo. At saka, nakakaramdam ka ng kalayaan kapag kasama mo yung nakakapagpalubag ng loob mo. Hindi lang naman sa pets, kundi pati na rin sa hobbies mo. Mas makakabuti sa'yo na piliin mo kung ano yung magpapalaya sa'yo or magpapasaya. At saka ang ilan sa inyo pwedeng tao yung best friend mo or pet na siya yung naging inspirasyon mo or nagbigay lakas ng loob sa iyo na para magpatuloy at lalong ma-inspire sa buhay. Na ipagpatuloy mo kung ano yung mga dreams or goals mo sa buhay. Pwede rin na family mo ito or person mo na sumusuporta sa iyo or naniniwala. Gamit naman ng mystical cards or oracle cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Ipapakita sa mga cards yung feelings mo or situation na pwede rin ipakita kung ano yung situation or feelings ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Kaya pala pinapakita na merong sumusuporta sa iyo or tumutulong dahil nga sa broken ang ilan sa inyo. Na maybe ito yung pakiramdam ng person mo na may mga personal issue siya na kailangan harapin. At saka, ito yung nagiging dahilan kaya wala sa mood yung person mo or nagiging malungkutin siya, emosyonal, or hindi mo makausap. Maaari na ikaw rin ito na yung bang nawawalan ka ng pag-asa dahil sa kabiguan. Kasi merong person na nagpaniwala sa iyo na maganda yung patutunguhan ng mga gagawin mong hakbang o kaya desisyon. Na kasama mo siya, tutulungan ka niya, yung mga pangarap na gusto mong matupad, matutupad mo, yung mga ganong magandang salita. Dahil sa sobrang tiwala, naisugal mo talaga lahat. Yung expectations mo or love ay lumalim. Na talagang inaasahan mo na yung ipinangako sa iyo ay merong magandang patutunguhan. Lalo na't itinuring mo pa yung person na hindi naman naiba sa iyo. At itong person na ito na pwedeng nangako or nanlinlang sa'yo ay magbabalik, hihingin yung kapatawaran mo. Or hindi man niya ito sabihin ay babawi siya sa iyo na papakita niya na nagbabago na siya. Natutuparin niya kung ano yung mga ipinangako niya sa iyo. Pwedeng person mo ito or past person. Ito yung magiging problema nung person na magbabalik. Kasi hindi ka napapauto. Kumbaga yung pagbabalik niya, yung bang binuhay lang niya kung ano yung nangyari sa nakaraan, kung ano yung mga ipinangako niya. Ito yung ikahagulat ng person. Kasi hindi ka na niya mapaniwala eh. Kumbaga pinapakita mo talaga na wala ka ng tiwala. Kahit nakausapin mo pa siya, mag-usap kayo, pero hanggang dun lang. Hindi mo na siya i-welcome sa buhay mo kasi okay naman na yung situation mo,
survive ka na kahit ikaw lang. Hindi ka na rin magiging masaya sa pagbabalik niya. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo, ang gender mo, or pareho man kayo ng zodiac sign, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka, ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano yung situation, solution, outcome, at sa huli ay kukuha ako ng final card. Queen of Swords in reverse, King of Swords in reverse, Ten of Swords. Itong ganitong situation, pareho kayo ng person mo, pwedeng family member, or karelasyon mo, kaibigan mo, or sa trabaho mo. Huwag ipipilit yung situation kung alam mong hindi na maganda or mabuti. Parang relo ito guys, nasira na nga pero pilit mo pa rin pinapaayos or pilit na pinapagana. Ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo ay kailangan na talaga ng closure. Kasi klaro na sa mga cards na wala na tong patutunguhan at pareho lang kayong masasaktan ng person kung ipipilit. Sa career or negosyo, kapag ka nagtatrabaho ka, yun lang yung i-focus mo. Hindi mo kailangan ikwento yung kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kasi magagamit ito sa'yo para masira ka, i-chismis, or i-bully. At yung pagiging judgmental, pambubuli ng person, ito yung magiging dahilan para maging malamig ka sa kanya or umiwas sa career man or sa negosyo kung magkasosyo man kayo or customer mo siya. Sa relationship naman, pareho kayo ng person mo na wala sa kondisyon. Nagkakasabay kayo ng galit at yung iba naman may nakikisali pa sa pamilya nyo. Ito yung naging dahilan para magkahiwalay kayo nung person mo. Meron ding betrayal na naganap, pwedeng may third person o kaya naglilihim sa iyo yung person mo. At saka yung person, pwedeng ikaw o yung person mo, feeling pa niya, siya yung biktima. Kahit siya naman yung merong ibang karelasyon. Or nagkamali. Ang ilang single dahil nga sa niloko ka ng dati mong nakarelasyon, hindi ka rin nagsiseryoso sa mga nakakarelasyon mo. Kung ganito yung ginagawa mo o kaya inosente ka talaga, mag-ingat ka pa rin kasi meron ka pa rin person na makikilala na hindi nagsiseryoso at delikado. At saka kung wala kayong final breakup ng person sa nakaraan para sa ilang single, wag mo nang hanga din. Mas hanapin mo yung happiness mo kaysa sa magbalik sa nakaraan. At saka single ka man or nasa relationship, mag-ingat sa person na mapanakit. Hindi mo deserve na masaktan ng physical, verbal or mental. The Wheel of Fortune, the Hermit, Knight of Swords. Itong mga cards mo para sa solution, itinuturo na sa'yo ng universe yung tamang direksyon para sa buhay mo. Kahit na nasa harapan mo na yung success, chances, hindi mo agad ito sinusunggaban. Kasi dumating yung pagkakataon na nasa healing process ka pa lang. Hindi ka pa makapag-isip ng diretso at saka yung bang walang gana kahit na alam mong magandang opportunity ito. Pero hindi magtatagal, maglalakas loob ka din, magkakaroon ng clarity sa kaisipan mo na kailangan mo ng kumilos at maging matagumpay. Ang ilan sa financial, nagkakaroon ka ng magandang pagkakataon
Hindi mo ito sinasayang. Yung kita na meron ka, pinag-iisipan mong maigi kung mag-i-invest ka ba, mag-iipon ka ba, kung paano mo palalaguin yung financial mo. May mga unexpected na situation na darating sa iyo na kakailanganin mong gastusan. Maaaring patungkol sa family mo o kaya sa negosyo na hindi masasayang yung gagastusan mo. Ang ilang single, meron muling potential person na makikilala ka. Hindi mo siya agad i-welcome sa puso mo. Lahat ng pag-iwas gagawin mo, anuman ang gender mo. Pero itong potential person ay romantic. Hindi ka niya susukuan. Hanggat hindi mo sinasabing hindi mo siya kailangan. Yung attention na ibibigay niya sa'yo, yung hindi mo pa naranasan. Ang ilan sa relationship, maaaring bagong person na ito or matagal mo ng karelasyon na committed talaga sa relationship nyo. Kahit may mga weakness itong person na ito, ay alamin mo kung ano yung paraan na magiging mas malapit kayo sa isa't isa. Ano man yung pinagdaraanan nyo sa relasyon ng person mo ay sabay nyong harapin at paglabanan. The Judgment, the Hangman, the Tower. Itong cards para sa outcome, kung ano man yung nagpapapigil sa iyo, sa career, sa negosyo, or sa love, or anumang desisyon. Makakalaya ka na. Magkakaroon ka or makakaisip ka ng mga bagong pananaw or idea. Pwedeng mapunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, or magpalit ka ng karir mo o kaya ng negosyo. Kasi base sa mga cards, gusto mo na talaga ng pagbabago sa buhay mo. Kung ang ilan hindi makakasabay sa changes, ikaw hindi ka tataliwas. Susundan mo kung ano yung kaganapan sa buhay mo. At kung meron mang nasira, makakapagpatatag ka ulit ng bagong pundasyon sa buhay mo. At saka, sa kalusugan dahil nga sa paiba ng paiba yung panahon, mag-ingat sa biglaan na illness. Maging alerto rin sa paligid para makaiwas sa aksidente. At kung may sakit man ang ilan sa inyo, meron pa rin namang recovery. Makakatanggap ka ng tulong sa iba, pero tulungan mo din yung sarili mo. Para sa ilang single, hindi pa man kayo magkarelasyon ng potential person, may manggugulo na sa inyong dalawa. Merong selos na magaganap or pagdududa, kahit hindi pa man kayo. Susubukan ng universe kung gaano nyo kagusto ang isa't isa. Dito mo rin malalaman kung ano yung pag-uugali ng potential person. At saka maging aware din sa paligid, single ka man or nasa relationship, lalo na sa mga hindi familiar na lugar. Ito muna yung alamin natin yung final card. Itong Queen of Cups, pinapakita na hindi ka nagdedesisyon ng para sa sarili mo lang. Kahit sobrang nasasaktan ka na. Pero syempre, darating yung time na magdedesisyon ka rin kung ano yung ikakaligaya ng puso mo. Kahit ano man ang sabihin ng iba, bago mo man ito gawin, marami ka munang pinalagpas or pagbibigay. At yung sarili mo naman ang poprotektahan mo. Napagprotekta na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ituloy ko lang para sa ilan na nasa relationship, ang ilan sa inyo, matutuluyan talagang yung bang magkahiwalay or mag-break. Sinikap mo naman na makasurvive, pero may hangganan ng lahat. Virgo, Aries. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito.
Pero para sa ilan na nag-hold on pa rin sa relationship, kailangan nyo ng communication ng person mo. Ito yung kailangan ma-maintain para magkaroon ng kasagutan yung worries mo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito, yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. G, D, J, W, T, Y, Q, M, F,